Sa isang lumang kanto sa Tondo, may isang barbershop na bukas lamang tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Walang signboard, walang ilaw sa labas, isang pulang bumbilya lang ang nagsisilbing palatandaan. Ayon sa chismis, mura raw ang gupit dito at laging pulido ang resulta, pero kakaunti lang ang pumapasok at mas kakaunti ang lumalabas. Si Arman Aswayerzi, isang taxi driver na palaging puyat sa biyahe, ang napadaan dito isang gabing umuulan. Basa at antok na siya, kaya naisipan niyang magpagupit bago umuwi. Nang pumasok siya, naamoy agad niya ang matapang na amoy, parang bakal na may halong bulok na karne. Tahimik ang loob. May isang lumang barber's chair at salamin na parang luma at may mga gasgas. Isang matandang barbero na nakaitim ang lumapit, nakangiti pero walang ipin, at inanyayahan siyang umupo. Habang ginugupitan siya, napansin niyang malamig ang gunting. Parang yelo ang talim. Tuwing dumadampi sa kanyang batok, parang may kuryenteng dumadaloy. Sa salamin, nakikita niyang nakangiti ang barbero, pero hindi ito humihinga. Maya-maya napansin niya ang isang bagay. Sa likod ng salamin, may mga anino, mga taong walang ulo, nakasabit sa kisame. Dahan-dahan siyang kinikilabutan. Nang tumingin siya sa barbero, nag-iba ang mukha nito. Humaba ang dila, namula ang mata, at ang kamay nito ay nagmistulang matulis na kuko. Huwag kang kikilos, bulong ng barbero, malapit sa kanyang tenga. Isa ka na sa kanila. Bago pa siya makareact, naramdaman niyang hinihila ang ulo niya paatras. Nakita niya sa gilid ng salamin ang isang mahabang tray na puno ng buhok at mga ulo na nakapila. Kinabukasan, ang MSIM, natagpuan ng taxi ni Arman sa kanto, bukas ang pinto at walang laman. Ang pulang bumbilya sa barbershop ay patay na, at ang salamin, basag na parang may pilit na tumakas. Hanggang ngayon, sinasabing kapag napadaan ka sa kanto tuwing hating gabi at may nakasinding punilaw, huwag kang papasok dahil baka gupitan ka ng higit pa sa buhok mo. Wakas!